1, 2, 3. Aalis nga kami ngayon at pupunta nga kami sa SM North para ipacheck nga ang aming baby. Binigyan na nga din kasi ako ng aking OB ng request form nga ng CAS niya at ipapasabay na nga din namin yung 4D. Hindi nga din kami umuwi ngayong Holy Week sa Bulacan at marami nga ding tinatapos si Daddy sa trabaho. Ako na nga lang din muna yung nag-drive niyan papuntang SM North at sa Bulacan na nga lang daw magpa-practice mag-drive si Daddy. Medyo nag-aalangan pa nga din kasi si Daddy mag-drive dito sa city at doon nga din ako sa Bulacan natutong mag-drive. Kaya sa bakasyon nga din ng mga bata, doon nga kami magstay ng matagal at para makapag-practice nga din si Dading magmaneho. Excited na nga kaming mag-asawa na makita nga namin si baby at malaman nga namin kung ano ba yung gender niya. Nagtanong-tanong na nga din kami niyan kung nasaan ba yung baby band at mukhang naliligaw na nga kami. Pagdating nga namin dito sa baby band, pumasok na nga kami at nag-fill up na nga din ako ng form at medyo marami nga kami. Etong Band of Love package nga yung napili namin ni Daddy at pang-anim pa nga ako dyan, kaya sabi ko nga kay Daddy na lumabas nga muna kami at maglakad-lakad nga muna. Tatawagan na nga lang daw ako ni ate pag ako na nga daw yung sasalang. Tuwang-tuwa nga yung mga kambal dyan at nakalabas na naman nga kami ng bahay at may nadaanan pa nga kaming miniso. Nagpapabili nga silang dalawa dyan ng laruan pero sabi ko nga kay Daddy na wag na nga lang muna at nasasayang nga lang. Pag naibili na naman nga kasi namin sila ng laruan, saglit nga lang nila yung lalaruin at sawa na nga agad sila. Sabi ko na nga lang sa kanila nakakain na nga lang kami at nagugutom na nga din si baby. Dito na nga kami kakain sa Mang Inasal at nung nakaraan pa nga din ako nagpapabili kay Daddy ng crema de leche. Medyo may toyo nga din yung isang kambal dyan at hindi nga din siya nabilhan ng laruan. Pero kakakain nga niya dyan, nakalimutan nga din niya na tinotoyo pala siya. Pagkatapos nga namin kumain, may nadaanan nga kaming palaruan kaya huminto nga muna kami at pinaglaro nga muna ni Daddy sila kambal. Ang bilis nga lang din talagang kausap nitong kambal at sabi ko nga sa kanila pag sahod nga ulit ni Daddy bibilhan namin sila ng laruan. Habang naglalaro nga yung mga bata, hindi ko nga napansin na may tumawag na pala sa cellphone ko kaya sabi ko nga kay Daddy na bumalik na nga ulit kami doon. Maghahanap pa nga sana kami ng bibilhin nga na keyboard ni Daddy pero sabi ko nga sa kanya na pagkatapos na nga lang ng ultrasound ko. Pagbalik nga namin dito sa baby band, sobrang excited nga kami at medyo kinakabahan nga ako. Tinawag na nga yung pangalan ko dyan kaya pumasok na nga kami dito at medyo kinakabahan na nga talaga ako. Malalaman na nga din kasi namin ngayon kung girl or boy ba si baby. Tinatanong nga sila kambal dyan kung ano ba yung gusto nilang kapatid at girl nga daw yung gusto nila. Pero okay nga lang din sa aming mag-asawa kung boy nga ulit ang baby namin at buong puso nga namin siyang tatanggapin at yun nga yung binigay sa amin ni Lord. 1, 2, 3. Memuse ka. Sobrang saya nga naming mag-asawa dyan nung nagpink nga yung ilaw at tuwang-tuwa nga din dyan sila kambal. Hindi nga din namin ine-expect mag-asawa na girl nga si baby kaya tuwang-tuwa nga kami. Grabe mga mare, sulit nga yung ibinayad namin dito at itong si baby girl nga lang ang nakaranas ng 4D sa kanilang magkakapatid. Pictorial pa nga kami dyan mga mare at kasama na nga namin si baby habang nasa tiyan ko pa nga. Pagkatapos nga naming mag-picture, syempre mga mare magbabayad na nga dyan si Daddy. Bali 7-8 nga yung napili naming package dyan at pinapili na nga kami kung ano bang frame yung gusto namin. Yung kahoy na frame nga yung napili namin ni Daddy dyan at ibinigay na nga din yung result ng congenital anomaly scan ko. Kaya hanggang dito na nga lang mga mare for today's video. Salamat sa panonood!